ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mapagpasensya at mapagkandili ang pusong wagas kung magmahal. Ngunit napupuno rin po ito kapag paulit-ulit na binabaliwala at sinaktan. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang maabuso ng mga taong malapit sa puso mo? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang makulong? Hindi sa likod ng mga rehas sa presinto kundi sa responsibilidad ninyo sa inyong pamilya. Ako kasi oo, at akala ko ay hindi na ako makakawala pa mula sa aking pagkakabilanggo. Ang mga karanasan kong yon sa buhay ang rason kung bakit ako sumulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jenica, 27 years old at tubong Montalban, Rizal. Nagtatrabaho ako sa isang private company sa Quezon City. Naisip kong magpadala ng istorya sa inyong istasyon upang ibahagi ang mga karanasan ko sa buhay. Sana ay may matutuhan dito ang mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong nasa high school pa lamang ako, Papa Dudut. Sana magustuhan ni nanay itong mga binili kong pastillas mula sa baon ko. Alam ko kasi na paborito niya to eh. Iba-iba pa yung kulay ng pambalot. Nakakatuwa namang tingnan. Ayun, nandito na ako sa bahay. Nandito na po ako! Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay Ano po kasi, dumaan pa po ako sa tindahan ni Aling Sonia kasi nakita ko kaninang umaga na may tinda sila ng mga paborito niyong pastillas. Ito, kaya binilhan ko po kayo, Nay. Alam ko pong paborito niyo yan eh. Salamat. Pero akala mo ba madadaan mo ako sa pagbili niyan? Ano po? Anong ano po? May kasalanan ka pa sa akin, Jenica. Ayan oh. Tignan mo. Ano, pamilyar ba sa'yo itong mga papel na to? Opo, mga test paper. Na tinago mo sa ilalim ng kama mo. Akala mo yata hindi ko makikita, no? Malas mo kasi naglinis ako ng kwarto mo kanina. Kaya nakita ko itong mga test paper na to. Bago lang to Kamakailan lang. Sinadya mo ba tong itago sa akin kasi ang bababa ng mga score mo? Ano po kasi? Pasensya na po kayo, Nay. Anong pasensya? Paano ko mapagpapasensyahan tong mga to? Sabihin mo paano? Teka, kuhanin na ng card nyo ngayon, di ba? Opo. Patingin ako. Po? Patingin ako ng card mo, Jenica. Wag na wag mong itatago sa akin yan katulad ng pagtatago mo nito mga test paper na to, ha? Akin na, dali! Sandali lang po. Kukunin ko lang po sa bag, Nay. Namumuro ka na talagang bata ka? Asa na? Ito na po. Ito na po. Ay, Diyos mio. Sinasabi ko na nga ba ang bababa ng mga grado mo? Pasensya na po talaga kayo, Nay. Pero wala naman po akong bagsak. Kahit na, pasang-awa lang naman to mga grado mo. Paano hindi magiging ganito kababa mababa rin ang mga score mo sa test? Bobo ka ba? Po? Ang sabi ko, bobo ka ba? Kasi mga bobo lang naman na nakakakuha ng mga ganitong grado. Pati na rin ang ganitong score sa test. Sobra naman po yata kayo, Nay. Sobra na kung sobra, pero may karapatan naman akong sabihin yon dahil sumobra na rin ang kabobohan mo. Bakit hindi mo tularan ng Kuya Jason mo? Sakto lang din naman po yung mga grade ni Kuya. Di naman ganun kataas, pero bakit ako lang po yung pinapagalitan ninyo?
Grabe naman po kayo magalit sa akin, Nay. Wala naman po akong bagsak. Ba't nakuha mo pa talagang mga tuwiran, ha? Nagsasabi lang naman po ako ng... Kumpara naman sa kuya mo, mas marami naman siyang kayang gawin kesa sa'yo. Magaling siyang tumugtog ng drums. Kaya nga nasali siya sa banda ng eskwelahan ninyo, hindi ba? Mahusay din mag-basketball. May itsura kaya laging laman ng mga pageant. Magaling makisama, magiliw kaya maraming natutuwa sa kanya. Ay naku, ang anak kong yun, napaka-perpekto. Eh ikaw, sa pag-aaral ka na nga lang babawi, pumalpak ka pa? Saan ka nalang pupulutin yan pagtanda mo, Jenica? Baka walang kumpanya ang gustuhin kunin ka dahil napakahina ng utak mo. Walang-wala ka talaga sa kalingkingan ng kuya mo. Papa Dudut, hindi yun ang unang beses na kinumpara ako ni Nanay Irma kay Kuya Jason. Pero paulit-ulit pa rin akong nasasaktan. At walang pinagkaiba ang sandaling yon. Akala ko'y manhid na ako pero naapektuhan pa rin ako ng bigat ng mga salita niya laban sa akin. Sa mata ng nanay namin, ang kuya ko na ang pinaka-perpekto. Kulang na lang ay gawin niya itong santo at sambahin. Samantala ang turing naman niya sa akin ay kabaligtaran ng mga magagandang bagay na sinabi niya sa kapatid ko. Hindi talaga patas ang tingin sa amin ang aming nanay simula pagkabata pa lamang. Ang tatay ko lamang ang kakampi ko noon pero iniwan niya ako nung naghiwalay sila ni nanay. Mas naramdaman ko tuloy na nawala na ako ng puwang sa pamilya namin dahil wala na ang nag-iisang may paborito sa akin. Fast forward. Sa kabila ng unfair treatment ni nanay sa akin ay nagsikap pa rin po ako sa buhay para makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho. Pero doon pa lang pala magsisimula ang mas mabigat kong mga problema, Papa Dudut. Pambihira namang Pilipinas to. Ang lala na talaga ng traffic. Mas nakakapagod pa bumiyahe araw-araw kaysa sa aktwal na trabaho sa opisina eh. Wala na ba talagang pagbabago? Buti pa makaupo nga muna. Oy! Ilang oras kang nakaupo sa opisina tapos pagdating mo sa bahay uupo ka na naman. Hindi ka ba napapagod? Napapagod po, kaya nga po ko uupo. O mamaya ka na umupo. Akin na muna. Yung ano po? Tanga ka ba? Di yung sweldo mo. Baka nakakalimutan mo, araw ng bigay mo ngayon ng sweldo. Kanino ko pa iniintay yan eh. At singilan na naman sa renta. Naubusan din tayo ng gas. Naku, sumabay pa talaga. Hindi ko tuloy natapos yung niluluto ko. Anak ng lintik. Ano na? Asan na yung pera? Teka lang naman po, Nay. Kukunin ko po muna rito sa wallet ko. Naku, bagal-bagal mo talaga. Ito na po, Nay. Akin na. Anak ka ng tukneneng, bakit ganito lang? Po? Sabi ko, bakit ganito lang? Wala ka na bang idadagdag dito? Wala na po, Nay. Sagad na po yan. Kakasabi ko lang, di ba? Singilan na ng renta, tapos naubusan pa tayo ng gasol. Hindi ko naman po sagot yung pagbili ng gasol, di ba? Toka po yan ni Kuya, kaya bakit parang balak niyong kunin dyan sa sweldo ko? Bakit hindi? Maliit lang din naman ang ibinigay ng kuya mo. Kaya pambili lang yun ng bigas. Wala na rin yung panggas, hindi na kasya. Di naman po yata tama na sa akin kayo maghahanap ng extra na pera. Dapat po kay Kuya. Bingi ka ba talaga o ano? Maliit nga lang ang nabigay ng kuya mo. At tingin ko, wala na siyang malalabas pa, kaya sa'yo ko na lang sana kukunin yung pambili natin ng gas. Wala na nga rin po kung malalabas, Nay. Anong wala? Dapat meron! Ha? Ano pong sinasabi niyo? Hoy, Jenica, alam naman natin na mas mataas ng kaunti ang sinesweldo mo kaysa sa kuya mo. Dapat may extra na pera ka, lalo na sa mga ganitong panahon. Yung nagkukulang ng ambag ang kuya mo. Inay, hindi naman po itong unang beses na nagkulang ng ambag si Kuya sa bahay natin eh. At saka sa lahat ng yun, palagi akong sumasagot. Akong nag-a-adjust. Kahit nga wala na sa budget ko, pinipilit kong magbigay. Pero mali naman po yata na ako lang palagi yung pinapasalo nyo. Lalo na ngayon na wala rin akong mailabas.
Di rin po katwiran na mas mataas yung sweldo ko kaysa kay kuya. Magkano lang naman yun, Nay? Teka, nanunumbat ka ba? Hindi po. Wala pong panunumbat doon. Anong wala? Iyon ang tinutumbok mo eh. Ang dami mong sinasabi. Responsibilidad mo naman talagang mag-ambag sa pamilya natin. Pero responsibilidad din po ni kuya yun. Kaya bakit ako lang yung pinupukpok nyo, Nay? Pag si kuya, sakto lang ang inaambag o kaya kulang, wala naman kayo masyadong sinasabi. Pero pag ako, sangkatutak na sermon yung abot ko sa inyo. Aba, intindihin mo, may ibang pinagkakagastusan ng kuya mo. Nabanggit na niya sa akin na may gala sila ng girlfriend niya para raw sa anniversary nila. Magbi-beach daw. Syempre mapapagastos siya, kaya ikaw na muna ang magbigay. Pagbigyan mo na ang kuya mo, wala ka namang pinagkakagastusan eh. Tsaka, hoy, Jenica, paalala ko lang, huwag ka muna magpapamilya ha. Aha? Po, paano naman po napunta dyan ang usapan, Nay? Gusto ko lang paalalahanan ka. Kasi ang baba ng sweldo mo, ni hindi ka nga makapagbigay ng sobra rito sa bahay tapos magpapamilya ka pa. Baka mapabayaan mo lang ang magiging anak mo. Kasi saktuhan lang naman palagi ang kinikita mo. Kawawa naman ang magiging apo ko sa'yo. Papa Dudut, wala pa sa isipan ko ang magkaroon ng sariling pamilya dahil sa nakaatang na responsibilidad sa aking mga balikat. Kaya madalas ay said ang pera ko at wala na halos natitira sa akin kundi pamasahe na lamang. Minsan nga ay pati yun ay kinukuha pa ni nanay kesyo nakukulangan daw siya sa ibinibigay ko. Hindi ko tuloy mapigilang mainggit kay kuya dahil kung magkano lang ang maibigay niya ay wala nang sinasabing malala sa kanya ang nanay namin. Sa bagay, ano pa ba ang dapat kong asahan paborito nga siya kesa sa akin. Bukod po sa pinansyal na aspeto ay tumutulong din ako sa mga gawaing bahay lalo na kapag day off ko. Pero hindi yon ma-appreciate ni nanay at malimit pa rin niya akong ikumpara sa kapatid ko. Kaya nga nasasaktan ako ng husto dahil akala ko ay gagaan na ang pakikitungo niya sa akin lalo't may silbi na ako sa pamilya namin. Ngunit hindi pa rin pala at sa bawat araw na dumaraan, nadaragdagan lamang papadudot ang samaan ng loob ko sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, akala ko noon ay sa mga pelikula lamang makikita ang mga magulang na may lantarang paborito sa mga anak nila kahit na pareho naman ang galing ang mga ito sa sinapupunan nila. At nung personal ko na nga yung naranasan ay napasabi na lamang ako na nag-e-exist pala ang bagay na yon sa tunay na buhay. Kaya nga kahit ayokong mainggit sa iba kong kaibigan at katrabaho na merong mabuting relasyon, sa kanilang mga nanay ay hindi ko pa rin napigilan ang aking sarili. Tao lamang ako, Papa Dudut, nakakaramdam ng pagkainggit, lalo't meron din namang dahilan. Sa kabila ng lahat ay nagpaka-bigger person ako. Inunawa ko ang nanay ko sa abot ng aking makakaya. At para hindi tuluyang masiraan ang ulo kakabuhat sa mga responsibilidad ko sa pamilya namin, natutuhan kong bigyan ng sarili ko ng pagkakataon na makapaglibang-libang naman. Pero hindi ko akalain na pati yun ay mamasamain pa ng magaling kong ina, Papa Dudut. Nandito na po ako. Bakit ngayon ka lang? Sira na ba ang orasan mo at hindi mo na namalayan kung ano oras na? 12:00 na ng madaling araw ah. Alam ko naman po yun kasi di naman po sira yung orasan ko. Tingnan nyo. Bagong bili pa tong relo ko. Patingin niya ako niyan. Aray ko naman po, dahan-dahan lang, Nay. Ka talaga ng tatay mong siraulo. Bago nga tong relo mo at mukhang mamahalin pa. Kailan mo to binili ha? Sabihin mo, at magkano bili mo rito? Nung nakaraang araw lang. Kalma lang kayo, Nay. Mura lang naman po yan. Magkano nga? Di, 5,000. 5,000? Para sa relo? Tapos, natuto ka ng uminom ng alak? Kaya ba ngayon ka lang dumating kasi uminom ka pa, ha?
Sagutin mo ako, Jenica! Opo, Nay. Nagkaayaan kasi yung mga katrabaho ko na nagumimik. Sumama na po ko kasi wala naman pong pasok bukas. At magkano ang nagastos mo, ha? Po, Magkano ang nagastos mo dyan sa gimmick-gimmick nyo na yan? ano? Maliit lang naman po. Mga 2,500. 2,500? Aba, ano maliit dyan? Marami ka nang mabibili dyan kung binigay mo na lang sana sa akin. Pati yung pinambili mo ng lintik na relo na yan. Jenica, 5,000 rin yun. Sana sa akin mo na lang ibinigay. Nay naman, palagi na lang po ba sa inyo, sa bahay o sa pamilya natin mapupuntang sweldo ko? Paano naman po ako? Paano naman ang sarili ko eh? Ako nga po yung nagpakahirap sa pagtatrabaho. Tapos... Tapos ano? Ayan ka na naman eh. Hirap sa'yo, akala mo kung sino ka malaki ang sweldo kung makapanumbat. Hindi po ako nanunumbat. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo. Puro ka lang pagmamataas. Bakit si kuya? Ano si kuya mo? Pag si kuya ang bumibili ng mga bagong gamit niya, kahit na mamahalin at kahit na magkulang ang inaambag niya rito sa bahay, ayos lang sa inyo. Suportado niyo pa nga eh. Narinig ko, sinabi niyo pa sa kanya na nailibre naman niya ang sarili niya dahil nagpapakahirap siyang magtrabaho para sa pamilya natin. Ako rin naman po Nagtatrabaho rin naman po ko, Nay. Nag-aambag din ako dito. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay pero bakit parang wala akong karapatan na bilhan ng sarili ko gamit ang pera na pinaghirapan ko? At bakit naman nasali rito ang kuya mo? Labas naman siya sa usapan. Yan ang hirap sa inyo, Nay. Pagdating kay kuya, nagmamalinis kayo. Ano ba pinagsasasabi mo? Ang pinag-uusapan natin dito, yung pagbili mo ng kung ano-ano, samantalang malaki ang pangangailangan natin dito sa bahay. At yung pag-inom mo ng alak, kababae mong tao lasinggera ka. Tapos ano, kasama mo mga katrabaho mo ka mo? Ilan ang lalaki sa mga yon, ha? Sagutin mo. Bakit niyo po ba gustong malaman? Sagutin mo, sabi, ilan ang kasama niyong lalaki? Ilan kayo lahat? 8 po. 3 kami mga babae at... Napakalandi mo talaga! ano pong sinabi niyo, Nay? Saan naman po galing yan? Ano hindi ko sasabihing malandi ka? Sino bang matinong babae ang sumasama sa mga lalaki para makipag-inuman? Wala naman po kaming ginagawang masama eh. Uminom lang, nagkasiyahan. Kahit na! Nung panahon namin, magkahawak lang ang mga babae at lalaki. Pinapakasal na agad ng mga magulang. Ganoon kami kakonserbatibo nung araw. Pero ngayon, napakawalang yanin ng mga kabataan. Jenica, ayusin mo lang talaga, ha? Baka isang araw umuwi ka na lang dito sa bahay na umiiyak at sasabihin ginahasa ka ng mga kainuman mong lalaki. Kapag nangyari yun, Jenica, naku! Baka palayasin pa kita sa pamamahay natin. Papadudot, pakiramdam ko ay wala na akong karapatang magsaya dahil lamang sa hindi pareho ang nararamdaman namin ng pamilya ko. Lalo na ng nanay ko. Yun bang dapat kung malungkot at miserable sila ay ganoon din ang maramdaman at estado ko sa buhay. Kaya nga sakal na ako ng mga panahong yon. Pakiwari ko ay sarili kong pamilya ang pumapatay sa akin. At pag hindi ako gumagawa ng paraan upang kumawala sa kanila, ay baka tuluyan na akong masiraan ng ulo. Kaya nga para hindi mangyari yon habang meron pang natitirang kaunting pagkatino sa isipan ko at pag-asa sa puso ko, ay nag-decide akong planuhin ang pagsasalba sa aking sarili. Hindi madali para sa akin ang bagay na yon dahil nga mahal na mahal ko ang pamilya ko. Kahit na hindi kami pareho ng nararamdaman sa isa't isa. Pero ginawa ko pa rin at bilang unang hakbang ay kinausap ko nga si Kuya Jason Papadudut. Kuya Jason, pwede ba tayong mag-usap? Hindi pa ba tayo nag-uusap? Ayun kinakausap mo na ako. Bakit ka pa ba nagtatanong? Seryoso ako. O bakit? Seryoso rin naman ako Itong mukhang to, mukha ba nagbibiro? Tungkol ba kasi saan ang gusto mong pag-usapan natin? Parang biglaan naman yan. Ano kasi, matagal ko na tong pinag-iisipan.
Tapos, nitong nakaraang gabi, nakapag-decide na ako na gusto ko na talagang gawin yung bagay na to, kuya. At kailangan mo tong malaman. Teka, ano yan ha? At saka, bakit kailangan ko malaman yan? Dahil magkapatid tayo. Ano nga kasi yun? Dami mo pang paligoy-ligoy eh. Kuya, gusto ko nang umalis sa bahay natin para bumukod. Seryoso ba yan? Oo, seryoso ako. Kaya mo na ba sarili mo? Oo naman. Malaki na ako. Hindi na ako bata. At saka, naipon din ako. Talaga? Magkano? Ha? Magkano ipon mo? Kasi, utang ako. Ha? Bakit naman kita pauutangin? Magkapatid kasi tayo, tsaka kailangan ko kasi ako na yung alis ng bahay natin. Teka, anong sabi mo? Magpapakasal na kami ng girlfriend ko at gusto na naming bumukod ng bahay kaso kinulang yung pang-down namin dun sa rerentahan naming apartment eh. Sakto, nabanggit mo may ipon ka kaya ayun. Utangin mo muna ako. Huwag ka na umalis sa bahay natin kasi walang kasama si nanay pag umalis ako. Kawawa naman yun. Bakit ka pa aalis? Dito na lang kayo tumira ng girlfriend mo sa bahay. Ako na lang ang aalis, kuya. Hindi pwede kasi ayaw ng girlfriend ko na makisama sa biyenan niya kaya gusto niya bumukod kami. Saka gano'n naman pag mag-aasawa, di ba? Dapat naman talaga nakabukod. Wala ka pa namang asawa kaya ikaw ang wag umalis. Maawa ka naman sa nanay natin pag iniwan mo siya mag-isa. Gusto mong maawa ko kay nanay. Sa akin ba? Naaawa ka? Ha? Kuya, alam mong hindi mabuti ang pakikitungo sa akin ng nanay natin. Naririnig mo at nakikita mo kung paano niya ako tratuhin, di ba? Kulang na nga lang, isuka niya ako sa pamamahay natin eh. Kulang na lang palayasin niya ako. Di lang niya magawa kasi nakakapag-ambag ako ng pera. Sa ating dalawa, kuya, ikaw ang mas paborito niya. Kaya bakit ako yung kailangan maiwan dito sa bahay para samahan at alagaan siya? Hindi lang naman ako ang anak niya. Hindi ka rin naman talaga marunong umintindi, no? Mag-aasawa na nga ako at ayaw na mapapangasawa ko na makisama kay nanay. Baka araw-araw mag-away lang sila eh. Maging sakit ko pa sa ulo. Ikaw na wala pang asawang dapat umintindi sa sitwasyon. Saka anong kinalaman ng trato ni nanay sa'yo at pagiging paborito niya sa ating dalawa? Hindi ko naman kontrolado isip nun. Alam mo, kung gusto mong umalis, di umalis ka. Iwan mo si nanay. Pabayaan mo siya. Wala kang konsensya. Wala kang pagmamahal sa magulang mo. Ako pa talagang walang konsensya at pagmamahal sa magulang natin, ha? Bakit? Sino pa ba? Alam nga naman ako. Basta pautangin mo ako. Papadudot, wala akong nagawa nang magdesisyon si kuya na umalis sa pamamahay namin kesyo gusto na raw niyang mag-asawa. At bilang nag-iisa na lamang niyang kapatid ay ako ang naiwan sa bahay para alagaan ng nanay namin. Simula noon ay pakiramdam ko ay lalo akong nawala ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto ko dahil nakabilanggo ako sa mga responsibilidad sa pamilya namin na ako lang mag-isa ang pumapasan. Hirap na ako, Papa Dudut, pero gusto kong humingi ng saklolo pero wala akong mahinga ng tulong. Noong kami na lamang dalawa ni nanay sa bahay ay lalo kong naramdaman ang pag-ayaw niya sa akin. Pero kahit na ganon, ay hindi ko pa rin siya magawang iwanan kagaya ng ginawa ni kuya. Matanda na kasi noon si nanay at madalas na ring magkasakit. Hindi ko maatim na pabayaan na lamang ang nanay namin dahil mahal ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo, tulad ng sinabi ko ay mahal ko pa rin si nanay kahit na halata namang hindi niya ako mahal. Inaasikaso at inaalagaan ko pa rin siya sa abot ng aking makakaya. At kahit na si Kuya Jason ang paborito niya ay hindi na ako nagdamdam masyado. Sa halip ay hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya dahil alam ko na hindi ko na mababago ang isip niya. Ginawa ko na lamang ang papel ko sa buhay niya bilang isang anak. Nagtrabaho ako ng mabuti at nagbigay ng sweldo sa nanay ko. Tumutulong sa bahay namin pag day off kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na hindi niya kailangan ang tulong ko. Sa kabilang banda ay ramdam ko na kailangan talaga ako ni nanay. Lalo pa noong biglaan siyang na-stroke
Papa Dudut. Ano ba yan? Adobo? Ang putla. Kulang sa toyo, mukhang matabang. Oh, bakit? Nasa stress lang po ako. Stress. Sabihin mo, sa akin, ano? Sa sitwasyon po. Sorry na, hindi ko lang mapigilan eh. Pagod lang din po ako ngayon dahil maraming ginawa sa opisina. Tapos ayaw nyo pang kumain eh. Sabi sa akin ng bantay nyo kanina, wala rin kayo halos kinain. Sumpungera talaga yung pinsan mo. Ako po nagtanong sa kanya tungkol sa inyo, Nay. Kinamusta ko po kayo. Tsaka bakit ba kayo nagagalit sa kanya eh? Siya na nga yung nagmamagandang loob na bantayan kayo. Hindi ko naman kailangan ng bantay. Kaya ko naman ng sarili ko. Kalahati lang ang paralisado sa katawan ko. Nagagalaw ko pa ang mga kamay ko. Nakakapagsalita pa ako. Hindi pa ako imbalido. Nay naman eh. Kuya mo na lang sana ang kasama ko. Sana siya na lang din na nag-aalaga sa akin. Yung nagluluto ng pagkain ko. Mas masarap pa siya magluto kumpara sa luto mo na hindi maintindihan ang lasa. Wala na nga po si Kuya. Umalis na rito sa bahay natin kasi nag-asawa na, di ba? Kaya nga sana nandito siya. Bakit ba panay kayo hanap kay Kuya? Andito naman ako para alagaan kayo. Panay kayo hanap sa wala simula nung na-stroke kayo. Mabibilang na lang sa kamay ko sa daliri yung mga pagkakataon na binisita nila kayo rito sa atin. Basta. Mas gusto ko ang kuya mo. Kung meron lang talagang pagpipilian. Hindi ikaw ang gusto kong mag-alaga At sa sa akin. tingin ninyo, gusto ko na ako mag-alaga sa inyo? Anong sabi mo? Nay, sumusobra na po kayo eh. Kung makapagsalita kayo, parang wala na akong ginawang mabuti sa pamilya natin, no? Lagi niyong pinamumukha sa akin na wala akong silbi, na kulang ang mga effort ko, na palagi na lang si Kuya ang magaling at nakakalamang. Lagi niyo na lang akong kinukumpara sa kanya. Anak niyo rin naman ako, di ba? Bakit, Nay? Bakit kayo ganyan sa akin? Bakit pagdating kay Kuya ang bait-bait niyo? Tapos sa akin hindi? Sabihin niyo, Nay, bakit ba? Mas mahal ko ang kuya mo kesa sa'yo. Ano magagawa ko? Tsaka kahit anak kita, kahit nang galing ka sa sinapupunan ko, hindi kita ginusto. Ano po? Ayoko nang magkanak pa kami ng tatay mo. Dahil ilang beses na ako nakunan pagkatapos ng kuya mo. Pero mapilit ang tatay mo. Makulit. Kahit ayoko na, sige pa rin. Nung nalaman kong buntis ako sa'yo, pinagsamantalahan ako ng tatay mo. Pinilit niya akong buhayin ka dahil gusto pa raw niya ng isang anak. Kaya kahit ayoko, kahit natatakot na akong mabuntis at manganak, wala akong nagawa kundi sundin siya. Mas takot ako sa galit ng tatay mo at sa pwede niyang gawin. Paano kung patayin niya ako? Yung bata-bata pa ng kuya mo. Kaya po ba wala kayong kaamor-amor sa akin dahil sa kasalanan sa inyo ni tatay? Oo. Tapos nakuha pa niyang mambabae. Iniwan niya kayo sa akin. Ikaw! Iniwan ka niya para buhayin ko. Kapal ang mukha niya. Kaya hindi mo ko masisisi kung bakit ganito ako makitungo sa'yo. Pag nakikita kita,
Naaalala ko ang mukha ng taong nanamantala sa akin. Nanloko at nangiwan. Pakiramdam ko, hindi talaga siya nawala. At nabubuhay siya sa katauhan mo. Papa Dudut, yun pala ang dahilan kaya hindi ako mahal ng nanay ko. Pero maling-mali naman na isumbat niya sa akin ang kasalanan sa kanya ng aking tatay. Hindi ko rin naman ginusto na mabuhay at ipanganak sa mundo. Kung may pagpipilian lamang ako, kung alam ko lang na magiging miserable ang buhay ko sa mga kamay ng nanay ko ay hindi na lamang sana ako isinilang noon. Sana ay namatay na lamang ako sa sinapupunan ng nanay ko. Nagpatuloy ang hindi magandang trato sa akin ni nanay kahit na ginagawa ko naman ang lahat para alagaan siya, irespeto at unawain. Gabi-gabi ay nagdarasal ako sa Diyos. Nahawakan niya ang puso ng nanay ko para magbago ito. Pero imposible na yatang mangyari yon dahil sa kabila ng karamdaman ni nanay ay mas naging malala pa ang trato niya sa akin. Sa katunayan ay nagawa na rin niya akong saktan kapag inis na siya. Bagay na hindi ko kayang tiisin, Papa Dudut. Doon ko na naisip ang isang bagay na ni sa hinagap ay hindi ko akalaing magagawa ko sa kanya. Dinala ko si nanay sa apartment ni kuya tulad ng palaging bukang bibig niya na mas gusto niya na si kuyang mag-alaga sa kanya kesa sa akin. Bukod doon ay dala-dala ko rin ang iba niyang mga gamit, damit at gamot. Nagpatulong na lamang ako sa pinsan ko para madala siya sa nirerentahang apartment ng kapatid ko na gulat sa pagdating ko. Kuya, iiwan ko na sa pangangalaga mo si nanay. Ano? Sisiraan ka na ba ng ulo? Oo, sirang-sira na dahil kahit anong gawin ko. Kahit na nagpakabuti akong anak, maging maunawain, gawin ang lahat para makuha ang loob ni nanay, kulang pa rin. At kahit kailan, hindi ako magiging sapat sa kanya. Abot langit ang galit sa akin ni nanay, kaya galit na rin ako sa kanya. Tsaka ikaw naman ang palagi niyang hinahanap eh. Grabe. Naaaning na ako sa kakapakinig sa iyak niya na sana raw ikaw ang nag-aalaga sa kanya sa bahay. Kahit na nandun naman ako. Kaya oo kuya, sirang-sira na ang ulo ko. Hindi ko na alam kung saan lulugar sa pamamahay natin at sa buhay niya. Kaya ayan, tinupad ko na yung matagal niyang hiling. Dinala ko siya rito sa bahay niyo para maalagaan mo. Para namang hindi yata tama yung gusto mo mangyari, Jenica. Di mo pwedeng basta-basta iwan dito si nanay at... At bakit hindi? Nanay mo rin naman siya, di ba? Anak ka rin niya. Paboritong anak ka pa nga eh. Oo nga, pero... Basta. Iiwan ko na siya sa'yo. Aalis na ako sa bahay natin at magpapakalayo-layo. Kuya, pagod na ako. Pagod na akong makisama sa tao na hindi naman ako minahal. Na hindi naman ako tinuring na anak. Pagod na akong magsakripisyo, umunawa at makulong na parang isang bilanggo sa responsibilidad para sa pamilya natin. Samantalang ikaw nagagawa mo lang ang gusto mo. Dapat nga matuto ka ring alagaan si nanay eh. Dahil nagawa ko ng parte ko sa kanya bilang anak niya. Jenica naman! Wala akong alam sa pag-aalaga kay nanay. Problema ba yun? Di alamin mo. Ikaw nang bahala. Diskartehan mo na, total. Lagi namang sinasabi ni nanay na magaling ka. Di patunayan mo. Ipakita mo sa kanya. Kasi ako kuya, nagawa ko na yan eh. Hindi nga lang niya na-appreciate, kaya ayoko na. Suko na ako. Panahon na siguro para unahin ko naman yung sarili ko. Marami rin kasi akong gustong gawin eh. Marami akong mga lugar na gustong puntahan pero hindi ko magawa dahil nakatali ako kay nanay. Wala naman sanang kaso na alagaan ko siya kung naging maayos lang din ang pakikitungo niya sa akin eh. Pero
Sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos eh. Palala na ng palala si nanay. Nananakit na siya, kuya. Lalo na pag naiinis siya sa akin. Tingnan mo to. Oh, tingnan mo tong braso ko. Ang daming kurot at pasa mula sa mga hampas niya. Sumusobra na siya, kuya. Pagod na akong pakisamahan at tiisin yung ugali niya. Kahit nanay pa natin siya, ayoko na. Kaya kuya, ikaw nang bahala sa kanya. At saan ka naman pupunta? Sa malayo. Sa lugar na hindi ninyo alam para hindi nyo na ako mahahanap. Papadudot, masama na akong anak kung yan ang tingin ninyo sa akin dahil sa pagtatakwil ko sa sarili kong ina. Ngunit kung hindi ko po yun gagawin ay baka matagal ko nang kinitil ang sarili kong buhay sa pagtitiis na pakisamahan siya. Sobrang sirang-sira na talaga ang mental health ko at anumang sandali ay baka mabaliw na ako. Aaminin ko na hindi rin naman madali sa akin na umalis pero kailangan ko namang salbahin ang sarili ko. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin akong umuusad sa buhay ko kahit na may mga gabi na bumabalik sa aking alaala ang sakit na dulot ng mga naranasan ko sa buhay na kagagawan ng sarili kong ina. Ngunit tuwing sumasapit ang umaga ay patuloy pa rin po akong humahawak sa katiting na pag-asa sa puso ko na magiging maayos pa rin ang lahat-lahat. Kaya nga bilang unang hakbang, Papadudot, ay sumailalim ako ngayon sa counseling. Ang hiling ko na lamang ay mapagtanto ng nanay ko ang kamalian niya sa akin. Dahil mali pa rin na sisihin niya ako sa kasalanan na nagawa sa kanya ng tatay ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa ang aking kwento. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Jenica. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala namang taong gusto ang maloko. Pero kahit ayaw natin ay may mga tao pa rin na pinagtataksilan tayo. Ikaw, kabarangay, nasubukan mo na bang lokohin ang taong pinagkakatiwalaan mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Brenda, 45 years old. Kasal ako ng mahigit 2 dekada sa asawa kong si Julio. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin. Nabiyayaan kami ng 2 anak noon pero hindi sila pinalad na umabot kahit 1 taon man lang. Sobrang hirap noon sa akin bilang isang ina. Mabuti na lamang at andoon si Julio para sa akin. Hindi siya napagod na unawain ang pagluluksa ko. Hanggang sa nakarecover na ako. Kaya lang ay inawayan ko ng magkaroon ulit ng anak. Dala siguro ng trauma ko noon, kaya ayoko na. Ayos lang naman yon kay Julio at nirespeto niya ang desisyon ko. Bilang kapalit sa pagpayag niya na hindi na kami magkaroon ng anak ay inalay ko sa kanya ang buong buhay ko. Pinaikot ko sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanya, Papadudot. Deserve naman niyang mahalin ng buong puso. Mabuti siyang asawa sa akin pero isang araw ay biglang nagbago ang lahat. Nagbago na si Julio, nanlamig na ito at palagi na lamang pinapansin ang mga pagkakamali ko. Laging mainit ang ulo sa akin kahit na wala naman akong ginagawa sa kanya. Natural na nag-imbestiga ako at doon ko na naman
na meron siyang ibang babae, Papa Dudut. Hayop ka, Julia! Hayop! Uy! Ano ba problema mo? Ba't ka nang babato? Alam ko nang tungkol sa kabit mo! Nababaliw ka na ba? Sa edad ko to, sa tingin mo magloloko pa ako? Kahit uugod-ugod na, pwede pa rin manloko kung gusto niya. Eh hindi nga ako ganon! Ayoko magloko! Nagloko ka na eh! Huli na! Ano-ano na naman ba kasing pinapanood mo sa internet eh? Huwag mo nang ikutin ang usapan, Julio. Alam mo kung ano yung sinasabi ko. Hindi ko nga alam! Umuha pinagbibintangan! Ay nako, kakauwi ko lang tapos pagbibintangan mo pa ako. Mabuti ba kaya, huwag na lang kaya ako umuwi rito. At saan ka uuwi, ha? Sa kabit mo? Baliw! Baliw ka talaga! Ganyan mo lang dinedepensa ng sarili mo. Tatawagin mo lang akong baliw. Sus! Di ko kailangan depensa ng sarili ko. Kasi hindi naman ako nagloloko. Paano hindi nagloloko, ha? Binuksan ko yung email mo. Nabasa ko rin yung messages ng kabit mo. Ano ka ba? Spam lang yon. Baka virus lang yung nakita mo. Iyak ka na naman eh. Umamin ka na lang, Julio. Wag mo akong gagawing tanga. Ikaw lang naman itong ginagawang tanging sarili mo. Nananahimik ako rito tapos pagbibintangan mo ako ng ganyan. Hindi nga kita pinagbibintangan. Tingnan mo, Oh. na-screenshot ko lahat ng usapan nyo ng kabit mo. Sandali nga. Bakit ka ba nangingialam ng email ha? Wala ka bang alam tungkol sa privacy? Nakakabastos ka ha? Kahit mag-asawa pa tayo, irespeto mo mga gamit ko. Huwag mo nang ilihis ang usapan. Hindi ko nililihis ang usapan. Galit ako ngayon kasi nakikialam ka ng gamit ko. At mas galit ako sa'yo dahil niloko mo ko. Hindi ka ba naturuan sa bahay niyo noon ha? Na kapag gamit ng ibang tao, huwag mong pakialaman. Naturuan ako. Ayan. Ano, okay na tayo? Pwede na ba nating ibalik doon sa totoong issue at usapan natin? Ang totoong issue rito ay ang makatimong kamay. Pakialamera. Nakabwisit ka. Yun naman eh. Bakit pa kasi ayaw mong pag-usapan yung panloloko mo sa akin, ha? Brenda, nasasaktan ako ha? Kanina ka pa, sumusobra ka na. Ikaw ang sumusobra na. Ni sorry man lang wala akong matanggap sa'yo. Ba't ako magsosorry? Ikaw nga ito nagkamali. Ikaw ito nagbubukas ng email na walang pasabi. Kung pwede ka lang ipabarangay, ginawa ko na eh. Lumalabag ka sa batas ha? At hindi ba paglabag sa batas yung pagkakaroon mo ng kabet, ha? Alam mo, paikot-ikot na lang tayo eh. Basta alam muna ako. Kailangan kong kalmahin yung sarili ko. Galit na galit ako sa'yo ngayon. Hindi kita mapapatawad sa pakikialam mo ng email ko. Nakakapanghina, wala man lang akong nakuhang sagot kay Julio. Inaasahan ko noon na magsosorry siya at aaminin na ang totoo at susubukan naming ayusin ang relasyon namin. Yon ang nasa isipan ko, pero nagkamali ako. Hanggang sa paglabas niya ng bahay ay wala siyang ibang ginawa kundi ang takasan ng panloloko niya sa akin. Naiwan ako mag-isa sa bahay at parang namamanhid ang buong katawan ko, Papa Dudut. Nahiga na lamang ako sa sahig para malamigan ang katawan ko na sobrang nag-iinit dahil sa halo-halong emosyon. Nang medyo kumalma na ako ay dinampot ko ang cellphone ko at sinimulan ko nang i-stalk ang kabit ni Julio. Hindi naman ako nahirapang hanapin yon sa Facebook at mabuti na lamang at nakapublic lahat ng detalye sa kanya. Mabilis kong nalaman ang dapat kong malaman sa kanya. Noong gabing yon ay nagpasaklolo ako sa ate Mara ko. Panganay kong kapatid na mas matanda sa akin ng 5 taon. Sa kanya ako madalas lumalapit lalo na noong kasagsagan ng panlalamig ni Julio sa akin, Papa Dudut. Ate Mara. Yan na kasing sinasabi ko eh. Hindi mo pa ako pinaniwalaan noon. Hindi ko lang naman kasi kayang tanggapin na niloloko ko ni Julio eh. Kilala mo naman siya, di ba? Mabait siya sa akin. Napaka-loyal niya kahit nung binata't dalaga pa kami. Loyal siya. Noon.
Pero alam mo naman na pwedeng magbago ang tao, di ba? Masyado lang siguro akong naging kampante na hindi niya ako kayang lokohin. Yan ang mali mo. Late ka pa nag-imbestiga. Kung hindi pa kita sinulsulan noon, hindi mo pa gagawin. Oh, ano pa ang nalaman mo dyan sa kabit ng asawa mo? Ang alam ko, masahista raw siya sa isang spa sa Makati. Maganda, sexy. Naku. Mukhang nasa 30 lang mahigit. Ate Mara, mas maganda siya sa akin. Mas bata. Anong gagawin ko? Anong laban ko ron? Sa totoo lang, ha? Siguro wala kang laban sa edad at itsura niya, pero sa batas, siya walang laban. Ano? Gusto mo bang ipapulis ko silang dalawa? Eh, yun naman ang dapat. Alam nga namang wala kang gagawin. Hahayaan mo lang na maagrabyado ka ng dalawang demonyo na yon. Pero ate, kapag ginawa ko yun, iiwan naman ako ni Julio. Iiwan ka talaga niya kasi sa kulungan na siya titira. Ate, hindi ko kayang makulong si Julio. Mahal ko naman siya eh. Sus! Gusto ko lang na mag-sorry siya tapos pagsisihan niya yung mga ginawa niya sa akin. Hello? Pagsisihan? Naku Brenda, asa ka pa. Eh nung kinumpronta mo nga siya, ikaw pa tong binabaliktad niya. Baka nagulat lang siya noon. Hintayin ko na lang siguro na matauhan siya. Bibigyan ko na lang siya ng konting panahon. Wala siya. Lukaret ka? Mana ka kay nanay. Magka-blood type nga kayo. Parehas kayong type AB martir. Ay, niloloko ka na ni Julio, Brenda. Gumawa ka na ng paraan para mahinto na yon. Hindi yung aasa ka pa na magsosorry siya at magbabago. Hindi na mangyayari yon. Eh, bakit yung napanood ko naman sa internet? Hindi lahat ng napapanood mo sa internet susundin mo. Nakakaloka ka. Bukas na bukas din sasamahan kita sa mga pulis. Isusumbong natin sila sa women's desk. Yung Julio na yan, para madala siya. Ate... At susugurin natin yung babae niyan. Ano nga ulit yung pangalan niya? April. Ayun, susugurin natin yung si April na yan sa trabaho niya. Kailangan mapahiya siya ron. Sasabihin natin na kabit siya para matanggal na rin siya sa trabaho. Eh ate, di ba parang sobra naman yata yan? At yung panluloko nila sa'yo, ano, sakto lang ba yun, ha? Eh, baka kasi tayo yung mapahama kung susugod tayo dun eh. Hindi na natin yun balwarte. Baka tayo pa yung kuyugin nila. Mabibigat ang mga kamay na masahista, akala mo ba? Eh di isama natin ang mga pulis para may kakampi tayo. Mas mapapahiya pa ang April na yon kapag ganun ang ginawa natin. Teka ate, may naisip akong paraan. Anong paraan yan? Papatawarin mo at ipagpapasa Diyos na lang ang lahat? Naku ka Brenda ha? Huwag mong gagayahin ang linya ni nanay. Nakita mo naman na nasira ang buhay niya dahil hindi siya gumanti nung kumabit ang tatay sa iba. Ayan, pati tayong mga anak kinadamay dahil sa kamartiran niya. Hindi ganun ate. Gusto kong kaibiganin si April. Ay, akala ko si nanay na ang pinakatanga sa mundo. Andyan ka pa pala? Humabol ka pa? Halika bilhan kita ng corona bilang reyna ng mga tanga. Hindi ko naman siya totoong kakaibiganin eh. Mangangalap lang ako ng impormasyon tungkol sa kanila ni Julio para mas maging matibay yung ebidensya ko laban sa kanila. Ibig bang sabihin, idedemanda mo rin silang dalawa? Oo, pagbabayaran nila lahat ng to. Amazing. Yan! Yan ang kapatid ko! Lumalaban! Bata pa lamang kami ni Ate Mara nang mamulat kami sa magulang sasama ng mga magulang namin. Nagsimula lahat ng yon nang lokohin ni tatay si nanay. Kabit ni tatay ang kapitbahay namin. Hindi pa sana malalaman yun ni nanay kung hindi aksidenteng nabuntis ni tatay ang kapitbahay namin. Inamin ni tatay ang katotohanan. Humingi siya ng sorry kay nanay at pinatawad niya si nanay pero nagtanim na ito ng sama ng loob kay tatay. Lalo na noong madalas na matulog si tatay sa kapitbahay namin kesa sa mismong bahay namin. Palagi na silang nag-aaway na mag-asawa. Nakikita namin kung paano sila magsakitang dalawa.
Hanggang isang araw ay iniwan na kami ni tatay para sumama sa kapitbahay namin. Ang nakakainis pa rito ay hindi man lang sila umalis sa lugar namin. Ang tatay namin naging kapitbahay namin. Palagi naming nakikita kung gaano sila kasaya ng kabit niya. Awang-awa kami noon kay nanay, Papa Dudut. Lalo na kapag nagmamakaawa si nanay na bumalik na si tatay sa amin. Pero ayaw na ni tatay. Hanggang sa huli, walang ibang minahal si nanay kundi si tatay lang. Hanggang sa huli naging tanga si nanay. Isang bagay na ayaw ko nang maulit sa amin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi pa rin namin napag-usapan ni Julio ang pangangabit niya. Napagod na rin akong maghintay ng sorry sa kanya. Kaya naman habang akala niya ay okay na ako ay sinimulan ko na ang plano ko. Pinigilan ako ni Ate Mara pero sinabi ko sa kanya na mas kampante ako sa plano kong kaibiganin ng palihim si April para makakuha ako ng iba pang mga impormasyon. Akala ni Ate Mara ay gagamitin ko yon para magsampa ng kaso pero hindi ko yon gagawin. Ang bala ko noon ay ipamukha lang kina Julio at April ang ginawa nilang kasalanan sa akin. Sa ganong paraan ay makokorner ko na si Julio. Wala na siyang kawala. Mapapaamin ko na siya at sa ganong paraan ay makukuha ko na ang sorry na matagal ko nang inaabangan sa kanya. Tanda ko pa Sunday noong pumunta ako sa spa kung saan ay nagmamasahe si April. Nirequest ko siya, mabuti at swerte na lamang na bakante siya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hello po, ma'am. Hello. Bakit hindi pa po kayo naguhubad? Maghuhubad ako? Nako, mukhang first time niyo po atang magpamasahe Oo eh. Huwag kayong mag-alala. Magiging gentle ako sa inyo. Pwede bang wag na lang maghubad? Pwede naman. Kaya lang, mahihirapan tayo pareho eh. Saka, mas maganda kapag balat niyo na mismo ang minamasahe ko. Mas marerelax kayo. Ganun ba? Hindi kasi ako sanay na hinahawakan ng ibang tao. Ganun po ba? Paano po yan? Ganun sa masahe. Kailangan ko talagang hawakan kayo. Ganun ba? Sige, pero wag mo akong saktan ha? Ma'am naman, bakit ko naman kayo sasaktan? Andito ako para tulungan kang mag-relax. Kaya maghubad na po kayo. Isuot niyo na rin po tong shorts na nakapatong dito sa kama. Babalikan ko na lang kayo pagkatapos. Ma'am, okay lang po ba kayo? Teka lang, mama. Baka isipin ng ibang nagpapamasahe rito eh. Sinasaktan ko kayo. Ma'am, tahan na po. Baka biglang pumasok dito yung manager namin eh. Mapapagalitan ako nun. Sorry. Mukhang may problema po kayo Oo, malaki. Okay lang ba kung huwag na lang ako magpamasahe? Ay, sige, okay lang po. Wala namang pilitan dito. Tara sa labas, ma'am. Samahan kitang i-refund yung bayad niyo. Hindi. Ayoko mag-refund. Okay lang ba kung gagamitin ko na lang yung bayad ko para makipagkwentuhan sa'yo? Hala, sure po ba kayo? Sayang naman yung... Hindi, ayos lang. Walang kaso yan sa akin. Hindi naman kasi masahe ang kailangan ko eh. Yung kailangan ko yung makakaunawa sa sitwasyon ko. Ano po bang nangyari? Sige po, magkwentuhan na lang tayo. Pabor din naman sa akin kasi masakit na tong kamay ko kakamasahe mula kaninang umaga.
kasi niloko ako ng asawa ko. Mga lalaki nga naman, hindi marunong makontento. Ang ganda mo na nga, ma'am. Nagawa ka pang dagdagan? Anong laban ko? Mas maganda kasi at saka mas bata yung kabit niya. Kahit mas bata o mas maganda, mali pa rin ang manloko. Ang katinang asawa mo, ha? Sorry, pero ako na tong magagalit para sa inyo. Nako, salamat ha. Pero galit din ako dun sa kabit niya eh. Ay, dapat lang, no? Parehas silang makate. Bakit hindi na lang sila sa pader magpakamot? O, ayan. Di tumawa ka na, ma'am. Mas maganda ka kapag nakatawa. Kaya wag kang magpaka-stress dyan sa asawa mo at sa kabit niya. Hayaan mong ma-stress sila sa karma balang araw. Paano? Kailan ko lang kasi nalaman na nagloloko yung asawa ko. Ang masakit, ayaw pa niyang aminin kahit na alam ko naman yung totoo. Para namang hindi ka nasanay sa mga lalaki. May pinaniniwalaan ng mga yan na 11 utos. Anong 11 utos? Huwag kang aamin. Ginamit namin ni April ang 1 oras at kalahati, hindi para magmasahe, kundi para mag-usap lang. Nagsumbong ako sa kanya tungkol sa asawa kong si Julio. Pero syempre binago ko ang ibang detalye para hindi makatunog si April. Mahirap na. Nagsisimula pa lamang akong kilalanin siya. Hindi ako pwedeng mabuking sa plano ko. Mabait at kalog si April at nakakasabay siya sa edad ko kahit na mas bata siya sa akin ng 10 taon. Magaan ang loob ko sa kanya habang tumatagal at napapalapit ako sa kanya ng totoo. Tuwing linggo ay pumupunta ako sa spa kung saan nagtatrabaho si April para makipagkwentuhan lang. Mukhang wala siyang kaalam-alam na may asawa na, si Julio. Wala itong alam na ako ang asawa ni Julio. Napatunayan ko yon nang pumunta ako ulit sa spa para makipagkwentuhan sa kanya. May mga baon akong merienda para sa aming dalawa tulad ng dati ay nagkwentuhan lang kami. Papa Dudut. April, okay ka lang? Oo naman. Ano bang gusto mong pagkwentuhan natin ngayon? Kung ano man yung nangyayari sa'yo. Ayos nga lang ako. Gusto mo pag-usapan na lang natin yung demonyo mong asawa? Game akong magalit ngayon. Ilang linggo na nating pinag-uusapan ng asawa ko. Kahit ako nauumay na. Ngayon, ang gusto kong malaman kung may problema ka. Lahat naman ng tao may problema eh. Ano ba naman, April? Huwag ka nga maglihim sa akin. Mas makakabuti kung magsasabi ka para mabawasan na yung bigat na nararamdaman mo. Masahista ka, di ba? Hindi ka pwedeng stressed palagi. Baka maipasa mo sa kliyente mo yung stress na yan kapag minamasahe mo na sila. Pwede ba yung ganun? Oo naman. Kayo nga mga masahista ay pwede rin maka-absorb ng negative energy ng mga kliyente nyo, di ba? Hindi ko alam yan ah. Kaya pala pag uwi ko lagi ng bahay, parang pasan ko lagi yung daigdig. Kaya nga, bawasan na natin yung pasan-pasan mo. Huwag ka na magtago. Sabihin mo na sa akin ang problema mo. Yung boyfriend ko kasi. Boyfriend? Anong pangalan niya? Julio. Mas matanda siya sa akin ng 15 years. Pero nakakasundo ko naman siya. Ay, 15 years? Ang layo naman ng agwat ng edad niyo. Mas komportable kasi ako sa mas matanda sa akin eh. Feeling ko kaya niyang maging leader sa relasyon namin. Feeling ko pag mas matanda, mas loyal sila at mas seryoso kumpara sa mga mas batang lalaki. At ano naman, tama ka ba ng feeling? Sa una siguro.
Ano ba yan? Huwag mo na akong pahulain. Nakinig ka na sa mga kwento ko noon, di ba? Oh, ako naman ngayon. Hindi ko kasi alam, Ate Brenda eh. Okay naman si Julio sa akin nung umpisa. Binibigay niya sa akin lahat ng gusto ko. Material na bagay o kaya atensyon. Lahat yun, nakukuha ko. Kaya nga na-in love ako agad eh. Kaya lang, lately, parang nagbabago na siya sa akin. Bihira na kung makipagkita. Kapag may mga tinatanong akong personal, umiiwas na siya. Parang ayaw niya akong papasukin sa mundo niya. Ayan, nag-overthink na tuloy ako ng malala. Grabe, no? Bakit pa kasi gumawa ng lalaki ang Diyos? Puro na lang sila sakit sa ulo ng mga babae. Kaya nga eh. Tapos ngayon na binawasan na niya yung atensyon na binibigay niya sa akin, saka naman ako lalong nai-inlove sa kanya. Gusto ko siyang habulin, ganun. Ay nako, yan ang wag na wag mong gagawin. Pero kung hindi ako hahabol, baka makalayo na siya. Mapag-iiwanan na niya ako. Eh di iwan ka niya. Bakit? Siya lang bang lalaki sa mundo? Hindi niya ako pwedeng iwan. At bakit naman? Eh di ba nga ikaw pa tong laging nagpapayo sa akin na kapag hindi na maganda ang trato sa akin ng asawa ko, umalis na ako. Iwan ko na. O eh bakit ikaw hindi mo magawa yung sinasabi mo? Kasi, Ate Brenda, Ano? 2 buwan na kasi akong hindi dinadatnan at baka Buntis ka. Paano kung buntis na noon si April? Mas malaki na ang chance na iwan ako ni Julio para sa kanya. Lalo't wala kaming anak ni Julio, ano ang laban ko? Ang hirap magpanggap na ayos lang sa harapan ni April, Papa Dudut. Pilit kong pinapakita sa kanya na matapang ako at hindi ako apektado sa mga sinabi niya. Napakahirap. Parang gumuguhit ang hapde sa puso ko. Lalo't bigla kong naalala ang mga namatay naming anak ni Julio. Naalala ko kung gaano kasaya si Julio noong nabalitaan niya ang unang pinagbubuntis ko. Naalala ko kung paano niya ako inalagaan at pinagkalat sa iba na magiging tatay na siya. Pero napalitan din yon ng lungkot nang mamatay ang unang anak namin. Sa ikalawang subok ay nabuntis ako at bumalik ang saya ni Julio, pero agad din yung nawala nang sa ikalawang pagkakataon ay binawi sa amin ng Diyos ang aming pangalawang anak. Walang kasing sakit at mula noon ay napapansin ko na ang madalas na lungkot ni Julio. Pakiramdam niya na palaging may kulang. Ganon din naman ako. Pero mas pinili kong huwag nang magkaroon paulit ng anak dahil sa takot. Sinuportahan naman niya ako, Papa Dudut. Pero sa pagdaan ng mga taon, alam kong nangungulila si Julio na makabuo ulit kami ng anak na panibago. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang linggo na akong hindi bumalik sa spa para kitain si April, Papa Dudut. Parang hindi ko siya kayang harapin lalo't may posibilidad na nabuntis na siya ng asawa kong si Julio. Sobrang hirap mag-overthink kung ano ang mangyayari oras na makumpirma talaga ni April na buntis na siya. Iiwan na ba ako ni Julio? Paano na ang mahigit 2 dekada naming pagsasama? Matatapos na lang ba yon dahil meron na siyang anak sa iba? Kahit na hindi ako pumupunta kay April sa spa ay ine-stalk ko pa rin siya sa Facebook at sa bahay nila. Nakikita ko pa rin na magkasama sila ni Julio. Hindi nila ako nahuhuli na nagmamasid sa kanila. Ang sakit na makitang may kahalikang iba ang asawa mo at mukhang mas masaya siya roon kesa sa akin. Nang hindi ko na kinaya pa ang sakit, nilapitan ko si Ate Mara para magsumbong.
Order na ako ng dinner, ha? Dito ka na kumain pagkatapos mo magulgol dyan. Hindi na, ate. Uuwi na lang ako sa bahay. Baka hanapin ako ni Julio eh. Paano ba nga hanapin? Wala nang pakialam sa'yo ang asawa mong yon. Matagal na kami mag-asawa. Imposible ubos na yung pakialam niya sa akin, no? Kung meron siyang pakialam sa'yo, dapat hindi siya nang buntis ng ibang babae. Hindi pa naman sigurado kung buntis nga talaga si April eh. Pwede namang na-delay lang yun. Alam mo naman ng mga babae, kapag nai-stress nade-delay ang dalaw. Ay, naku! Umaasa ka pa talaga na wala silang nabuo? Kasi nga, hindi pa naman tayo sigurado. Okay, sige. Sabihin na natin na hindi sila nakabuo ngayon. Pero sa susunod, paano kung oo? Imposible na Ay, yun. walang imposible, Brenda. Gumising ka nga. Malamang may nangyayari sa kanila. Kung hindi man buntis si April ngayon, sa susunod baka makatsyempo na sila. Hanggat hindi sila nagkakahiwalay, malaki ang tsansang makabuo sila. Huwag kang pakampante, Brenda. Ano ang gusto kong gawin ko? Di kung ano yung payo ko noon pa. Isumbong mo na sila sa mga pulis nang magkahulihan na. Para matigil na to. Ate, wala pa nga ako masyadong nakakalap na ebidensya Ano laban. bang wala? Ang dami mo nang na-record na usapan nyo nung April na yan. May pictures ka rin nakuha habang magkasama sila sa bahay ni April. O ano bang kulang doon? Kasi... Hindi mo kaya. Kasi napalapit ka na kay April. Mabait kasi si April eh. Brenda, kabit siya ng asawa mo. Kahit siya pa ang pinakamabait na tao sa buong mundo, mali pa rin ang pakikiapid sa asawa ng iba. Hindi naman niya alam na asawa ko si Julio eh. O sige lang, Brenda. Maging tanga ka lang habang buhay. Para ka talagang sinanay. Ate, wag mo namang idamay si nanay dito. Nananahimik na yung tao eh. Alam mo, sana mabulabog si nanay kung nasaan man ang kaluluwa niya ngayon. Sana multuhin ka niya habang natutulog ka. Para matauhan ka na. Ang tanga mo, promise. Huwag mo naman akong pagalitan ng ganyan, ate, please. Hindi mo naman kasi alam kung gaano kahirap tong sitwasyon ko eh. Akala mo ba, madaling makipagkaibigan sa kabit ng asawa ko? Ang hirap mapalapit kay April. Habang sa likod ng isip ko, nakikita ko kung paano sila magyapos sa ni Julio. Di mo naiintindihan, Ate Mara, hindi. Okay, sorry. Masasakit yung mga salita ko, sige. Parang hindi ko pinag-isipan. Kaya lang naman ako ganito kasi nasasaktan din ako na makita kang nagkakaganyan. Brenda, sa ating dalawa, ikaw ang matapang. Hindi ako sanay na nangihina ka dahil sa kagagawa ng asawa mo. Kung ako lang ang masusunod, matagal ko na silang kinumpronta. Matagal ko na silang pinapulis. Pero ako ang may laban dito, ate. Kaya sana kung ano man yung maging pasya ko, suportahan mo na lang ako. Mahal ko pa rin si Julio eh. Mahal na mahal ko pa siya. Umaasa pa rin ako na magiging maayos kami hanggang sa huli. Naniniwala ako na pagsubok Ay, sige! Magpakatanga ka sa pagmamahal mo sa manluloko mong asawa. Kaibiganin mo ba ang kabit niya? Saktan mo lalo ang sarili mo. Pero wag kang lalapit sa akin para umiyak kasi nasabihan na kita, ha? Ate! Umalis ka na nga. Ayaw mo na kitang makaharap. Umiinit ang ulo ko sa'yo. Ang tanga mo! Ang tanga! Alis na! Papadudot yun ang unang beses na nagalit ng ganon si Ate Mara sa akin. Pinagtulakan niya ako palabas ng bahay niya. Hindi niya rin sinagot ang mga tawag ko noong mga sumunod na araw. Iniwasan niya ako. Gusto niyang ayusin ko ang problema ko kina Julio at April bago siya humarap sa akin. Lungkot na lungkot ako noon, Papadudot. Hindi ko alam kung sino ang lalapitan ko. Wala naman akong masyadong kaibigan, yung mga kaklose ko ay nakahiyaan ko ng lapitan. Ayaw ko kasing idamay pa sila sa sitwasyon ko. Isang araw naisip kong tama naman si Ate Mara.
Kailangan ko nang tapusin ang sitwasyon ko. Kaya naman nagpunta ulit ako sa spa para kitain si April, Papa Dudut. Sa pagkakataong yun ay handa na akong sabihin kay April ang katotohanan. Kabado ako noon habang hinihintay siya sa isa sa mga kwarto ng spa na yon. Hawak ko ang cellphone ko para ipakita ang mga ebidensya na magkasama sila ng asawa kong si Julio. Wala nang atrasan pa ito. Kailangan na niyang malaman ang katotohanan. Ate Brenda, sa wakas nagpakita ka na. Ang tagal mong hindi dumalaw ah. Mukhang busy ka ah. Oo, busy nga. Eh, kumusta ka naman? Ikaw, kumusta? Ano, nakabuo ba kayo ng Hulyo mo? Ay, wala yun. False alarm lang. Dinatnan na rin ako nung gabi na dumalaw ka rito. Kaya pala ang lala ng pag-overthink at mood ko nun. Kasi parating na pala yung dalaw ko. So, ano na? Dating gawi? Kwentuhan tayo ulit? Oo, may ikukwento ako sa'yo. Nakita ko 2 hours yung binok mo sa akin ah. Mukhang madugong kwentuhan to ah. Makikita natin. Oh, ano bang nangyari? Ay, teka. Gusto mo na bang kunin ko yung hot lemongrass tea mo? Mas masarap magkwento kapag may mainit na tsaa ang tita. Hindi na. Okay. Parang malalim tong ikukwento mo ah. Kilala ko na kasi ang kabit ng asawa ko. Talaga? Ang totoo, matagal ko nang alam. Pero hindi ko lang sinasabi sa'yo. Bakit naman? Kasi ikaw yung kabit mismo. Alam mo na pala. Anong ibig mong sabihin? May kwento rin ako sa'yo. Alam mo bang alam ko na ikaw ang asawa ni Julio? Anong? Siguro magaling lang talaga akong magtago. Nadala ko siguro yung pagiging best actress ko sa theater group namin nung high school. Nagamit ko yun para hindi mo mahalata na alam ko. Na alam kong ikaw ang asawa ni Julio. Masyado ko nga atang ginalingan kasi nakuha ko na yung loob mo. Hindi ka naghinala. Inisip mong inosente ako. Inisip mong hindi ko alam na may asawa na pala si Julio. Pero ang totoo dati ko pa alam, Brenda. Alam mo nakabit ako ni Julio noon pa man. Pero hindi ko yun sinabi sa kanya kasi baka layuan niya ako. Alam mo naman siguro na mahal ko si Julio, di ba? Ibig sabihin, matagal mo na palang alam. Hindi lang ikaw ang magaling magtago. Hindi lang ikaw ang nag-iimbestiga. Unang beses pa lang na pumunta ka rito, alam kong ikaw na yung asawa ni Julio. In-stalk na kita una pa lang na nakaramdam na ako ng mali sa asawa mo. At hinayaan mo lang akong bumalik-balik dito kahit na alam mo ng totoo? Ikaw naman ang nagdesisyon na bumalik-balik dito. Kaya wag mong isisi sa akin yan. Alam mo rin naman ang totoo, di ba? Bagay talaga kayo ni Julio. Napakagaling yung paikutin ang kwento para pumabor sa inyo. Huwag ka nang pa-victim, Ate Brenda. May kasalanan ka rin naman dito. Ako pang may kasalanan? Ako na nga tong niloko nyo. Ako pa tong pagmumukhain yung may kasalanan? Ha? Ha? Kung ayaw mong magwala ako rito, huwag kang kumapit sa asawa ka! Itiwan mo ako! Skandalosa ka! Tulungan niyo ako! Tulong! Sige, subukan yung tulungan ang kabit na to. Para nyo na rin tinulungan ang demonyo! Ha? Akala ko pa naman inosente ka sa pangangalawa ng asawa ka! Iwan mo ako! Isusubok kita kay Julio! Isumbong mo! Talaga! Ako ang kakampihan niya kasi ako ang mahal niya! Ikaw ang kakampihan ng asawa ko. Pero batas naman ang kakampi ko. Sige, tingnan natin, April. Sisiguraduhin kong hihimas ka ng rehas kasama si Julio! Matagal bago ko binitawan ang pagkakahawak at pagkakasabunot ko kay April ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Kung hindi pa pumasok ang security guard ay hindi pa kami matatapos sa gulo.
Kita ko kung paanong husgahan ng mga nakapaligid sa amin si April. Lahat sila ay kumampi sa akin. Kahit na mismong manager nila ay binulungan ako at sinabing tama lang ang ginawa ko. Palibhas ay biktima rin siya ng panluloko ng asawa niya noon kaya naiintindihan niya ang ginawa ko. Lumabas ako ng spa na yon na umangat ang dignidad. Agad kong pinuntahan si Ate Mara para ibalita ang ginawa ko. Niyakap niya ako at natuwa sa ginawa ko. Nagpatulong ako sa kanya para ayusin na lahat ng ebidensya para makapagsampa na ako ng kaso laban kina April at Julio. Natauhan ako, Papa Dudut. Nang ibalita ko yon kay Julio tulad ng dati, sinubukan pa rin niyang lumusot. Pero hindi na siya makakalusot sa batas. May nakausap na akong attorney para sa kasong isinampa ko sa kanilang dalawa. At sa mga hawak kong ebidensya, alam kong wala na silang takas pa. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang hiling ko para sa lahat ng mga niloloko, lumaban kayo para sa karapatan at dignidad ninyo. Gamitin ninyo ang kwento ko para makahanap kayo ng kakampi para sa laban na ito. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Brenda. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.